sabi nga ng kanyang salita, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by the word that proceeded by the mouth of God. Okay? Kaya sa umaga po ito, pinagpala po ng Panginoon ang araw na ito kasi meron tayong bagong tinawag ng Lord na magpahayag ng salita niya. Amen? Hallelujah! Siya po ay mabait. Sabi nga ni Ate Pastora Marlene, since the word began. Ever since the word began. Since from the very start. Amen? Kasi nang mula po sa kabila hanggang dito ay hindi mo siya nag-iwan. Amen. Mula nang nakilala ko po siya, marami pong nabago sa kanyang buhay. Nagdadalawang isip siya kung kasama nga ba o hindi. But God talked to her heart. Follow. Amen? Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating napakabuti, mabait, maganda, forever young, si Ate Flor. Amen? Si Congrats! Yeah! Yan ay karoon na surprise. May nagkapatid din, Mike. Basta makulong ang mic. Magandang umaga sa ating lahat. Shock. Bago natin umpisahan ang lahat, manalangin muna tayo. Hingin natin muna ang presensya ng ating Panginoon para ikay. Makapangyarihang Panginoon, salamat po sa mga biyaya, salamat sa panahon na ito. Ikaw lamang ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan sa mga araw na ito. Nandito kami lahat para magpupuri at salamat sa iyo at makinig sa iyong mga salita, O Panginoon. Gamitin mo po ako, Panginoon, Amen. sa araw na ito. Shower with your Holy Spirit, open my mouth, open my heart, and Amen. open my mind to share your words in your children, to your children, Lord. Salamat dahil sa pagkakataong ito, may ibahagi ko, Panginoon, ang aking kaalaman Amen. sa iyo, Panginoon. At sana, Panginoon, maunawaan nila ang iyong salita. Lord, salamat sa mga sa blessings na pinagkatiwala mo sa amin. Kung ano man po ang aming mga pagkukulang, sana mapunuan namin ito, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na aming nagawa. Naway, ang iyong presensya, your presence will be with us together, Panginoon. Sana gabayan mo po kami in Jesus' name. Amen. Ang topic natin ngayon is add to your faith. Alam mo nung una, nung binigay sa akin ito ni Pastor Marlene, sabi ko bakit ito yung team na binigay niya sa akin about sa faith natin. So, parang sinasabi ko, papatunay na ba ito kung gaano tayo katatag kay Lord. Amen. So, paano ba natin ma-i-apply ang faith na ito sa ating buhay? So, mayroon dito ang kasulatan kay 2 Peter sa New Version. Basahin muna natin. Walang Bible. Ako na lang magbabasa. Here's the 2 Peter 1 verse 3 to 11. This divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, He has given us with His great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. 5. For this very reason, make every effort to add to your faith the goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control,
and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love. 8. For this, if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge to our Lord Jesus Christ. But if anyone does, 9. But anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive or which will come in the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, introduction natin is, faith is what matters most in our Christian walk. For without faith, we cannot please God. Do you think, in Hebrews 11:6, do you think this is enough in this corruption society? Faith in the context of salvation is enough. But in Christian living, faith is not enough. That is why the Apostle Peter gives us these ingredients to add to our faith so that we may be able to live victorious this corrupt society. So, si Peter, she gives the promises of God. So, she has the promises of God so that we escape this corruption in our life. Kasi alam mo sa atin, marami tayong mga temptation. Sa paniniwala natin, marami tayong maraming bumabagabag sa ating mga puso. Mayroon tayong nagdadalawang isip, di ba? Iwagan ni Pastora kanina, di ba? Noong una, nagdadalawang isip din ako. So, hindi natin na kapag binaliwala natin pag sinama natin yung ating emosyon sa atin without knowing God, doon tayo mapupunta sa mali. Doon tayo mapupunta sa hindi tama. Lilihis tayo sa Panginoon. So, the Bible divided in many different promises. It could be promises to Israel alone, or promises to Abraham, or to the patriarchs, and promises outside Israel. There are many speculation about how many promises the Bible has. Some says it's 1,810 promises. Others says it's 7,407, and still others 7,000. Whether it is more than 8,000 or less than, the issue is how many promises you keep in your heart. So, mayroon tayong 66 books, di ba? So, 39 doon is the Old Testament, and 27 is the New Testament. So, lahat doon nakasulat ang mga promises ni Lord. Doon niya isinulat sa atin ang mga pangako niya kung ano ang mga ibinigay niya sa atin. So, Peter give the seven qualities in perspective. So, first is the goodness. Goodness. Alam ba natin kung gaano kabuti sa atin ang Panginoon? Alam mo, kahit anong kasalanan ang ating ibinigay sa Panginoon, alam mo, yung love ng Panginoon sa atin is everlasting. Di ba minsan, may mga pagkukulang tayo. May mga nagawa tayong hindi mabuti. Pero, once na isinungko na natin ito sa Lord, once na hiningi na natin ito sa Panginoon ng kapatawaran, si Lord hindi nagdadalawang isip
na tayo ay pakinggan. So kahit anuman ang ating mga pagkukulang, kahit man ano ang ating mga gagawin, just get back, no? Yun na nga sabi nila, walang backslide. No? Tuloy-tuloy lang tayo at humingi tayo ng kapatawaran at blessings ni Lord. Dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Yung, di ba mayroon tayong kanta na goodness of God. Dahil, di ba sinabi niya doon, kung gaano niya tayo kamahal, gaano niya tayo pinakaiingatan na kahit tayo man ay makasalanan, pero andyan pa rin sa atin yung love niya, yung mercy niya. So, just call His name and He will be there. So, second is knowledge. Paano natin ma-apply yung knowledge about sa ating faith? Paano natin yung malalaman? Tulad natin, tayo ay mayroon ng kaalaman. Dito natin knowledge is, dito natin ipapasok yung evangelism. We have to invite people na kahit sabihin natin na nawawala siya, hindi niya nakilala si Lord. So tayo yung may knowledge, tayo yung may kaalaman na ipaalam sa Kanya how good God it is. How God, paano maghari ang Panginoon sa ating sarili. So, i-invite natin sila, bigyan natin sila ng mabuting salita ng Lord. So, kung ano man yung mga panghihina, kung nanghihina siya, o nalihis siya ng landas, so tayo na may mga kaalaman, doon natin i-apply yung knowledge natin, how to encourage. Let me, sis Joy, she have a knowledge, diba? Kasi she know how to invite her friends. No? Hindi niya dinadala sa anumang, dito niya dinadala sa church. Sinasabi niya dito maganda, dito masaya. Dito tayo masaya. So, dito na pumapasok yung faith natin. Dito na natin matitest how we encourage, how knowledge we have in faith in God. So, the third one is the self-control. Dito tayo madalas nahuhulog sa self-control. Kasi minsan tinitest tayo, ginagalit tayo. Tapos tayo, tulad yan sa Facebook, may sa'yo, may kaaway ka doon. Tapos nagtitirahan kayo ng mga masamang mga salita. So, ang nangyari sa'yo, alam mo, pag tumira siya ng masamang salita, titirahin mo rin ng masamang salita. So, nawawala ka sa self-control mo, nang gigigil ka. Pero, sabi, ang anak pala ng Diyos, hindi ganon. Once na ginigigil ka, yung sabi nila, pag sinampal ka, bigay mo yung, pinagsampal ka sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Diba? Oo. Kasi, alam mo kung paano? Kasi once na ginigigil ka nila, the devil pupunta sa iyo. Pero once na, pag sinampal ka nila, bigay mo na yung kabila mo rin pisngi para masaya sila, di ba? Pero ikaw, mayroon kang kapayapaan sa puso. Panalangin mo na lang siya. So, instead na titirahin mo rin siya ng masama, titirahin mo siya sa pamagitan ng salita ng Diyos. So, naranasan ko na rin ito. Kasi, pareho naman din kaming religyoso siguro. So, tira siya ng tira. Okay, tira-tira. Okay lang. Una-una, nanggigigil talaga ako.
tinitest na talaga ako ng devil. Parang, sige, labanan mo yan. So, parang ginaganon-ganon na talaga ako. Nawawala na ako sa self-control ko. Pero, hanggang sa, yun, ano na ako pinapastora, ganyan-ganyan. Sabi ko, masama talaga ang loob ko. Ganon. Tapos sabi niya, ate, panalangin mo na lang yan. So, yun ang ginawa ko. Sabi ko, oo nga talaga naman. No? Siguro tama talaga sila pastora. Panalangin ko na lang. So, hanggang sa, nakikita ko, nagpo-post siya sa Facebook. Pinapanalangin ko na. Sabi ko, Lord, ano man yung sinasabi niya sa akin? Siguro siya yung may gawa mo. Ganon ko na lang. So, hanggang sa ngayon, alam mo, yung kapayapaan, yun na, nagpo-focus na ako kay Lord dahil alam ko siya lang yung magbibigay sa akin ng kapayapaan. Hindi ang mga kaibigan natin. Once na may mga problema pa, just talk to God. Siya lang yung talagang magbibigay sa iyo. Iiyak mo lang yan. Yun ang gagamitin natin. Iiyak mo lang yan. Gamitin mo palagi ang pangalan o ang salita ng Diyos. Tiyak ang kapayapaan ay nasa sayo. Magtiwala lang tayo sa Kanya. So, next is perseverance. Pang-apat, yung perseverance. Iyon, dito, isa rin tayo dito. Isa rin tayong walang tiyaga. Hindi tayo matyaga, maghintay. Gusto natin agad-agad. Pag sinabi natin, Lord, bigyan mo ako ng ganito, instant. O, di ba? Sabi, Lord, wala akong pera. Sana bukas may pera na ako. Bakit? Anong sa tingin niyo? Si Lord, kaya God, hindi ka muna ite-test niya. O, di ba? Titest ka muna ni Lord. Hindi lahat ang hinihingi natin, ibibigay niya ng agad-agad. Alam mo si Lord, napakabuti niya. Diyan lahat ng kanya sa awa. Pero hindi pwedeng agad-agad. Bakit? Bakit? Pag binigay niya agad, alam ba ni Lord na magagamit mo yan sa mabuti? Alam ba ni Lord na kaya-kaya mo i-apply sa iyong sarili yan? O diba, nahingi ka ngayon. Wala kang pera. Ayun. Wala kang pera. Tapos nung hingi ka kay Lord, sabihin naman ni Lord, pag binigyan kita ng pera, saan mo yan gagamitin? O, diba? So, kailangan magtrabaho ka muna. O, diba? Kailangan magtiyaga tayo. O, mayroon tayong mga pangarap sa ating buhay. Kailangan muna nating paghirapan. Kailangan muna nating ipagkatiwala kay Lord. Kailangan muna nating pagsikapan. Dahil sabi nga ni Lord, magtrabaho ka at ako na ang gagawa para sa iba. So, doon magtiyaga tayo sa ating lahat ng doon natitest na Lord kung gaano tayo tiwala, gaano ang pagtitiwala natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagtitiyaga. The next is, number 5 is godliness. Paano naman natin mai-apply as a perspective yung godliness? It is a vital part of Christian growth, adding years of knowledge and love to faith. So, hindi natin lahat ng mga ginagawa natin is showing respect to God. So, bago tayo gumawa, we need to ask blessings. We need to ask respect to God. So, di ba pagising natin sa umaga, di ba magpasalamat muna tayo sa Panginoon sa lahat ng mga blessings niya. Salamat tayo dahil umaga na naman, mayroon na naman tayong kalakasan. So,
Hindi natin kailangan na yung sarili lang natin ang masusunod. Dahil kapag lahat ng bagay ay lahat ng bagay inaasa natin kay Lord, dapat kini-confirm muna natin kay Lord. Dahil alam mo, kapag si Lord na yung una natin sa ating buhay, lahat ng mga ginagawa natin ay napakadali. Tulad kanina, parang ang dami-dami kong ano sa kanina. Parang ang dami-dami kong tawag dito, ang daming mga hindrances na parang sabi ko malilate na yata ako dito dahil ang dami kong labahan. Tapos mayroon pa akong mayroon pa doong mga kinalat-kalat sila kagabi. Tapos sabi ko, umaga naman ngayon. Sabi ko nga magising ako ng maaga para maaga ako bukas. Kasi para hindi ako kabahan. O dami-dami naman, dami kong labahan. Sabi ko, pagkagising ko, sige, tapos sasalang ko na itong bahay ko, may hugasan pa ako na mga gamit nila. So, alam mo, ginawa ko, nagyat ako, pumasok ko sa kwarto ko, nanalangin ako, Lord. Gawin mo naman magaan yung trabaho ko. Sabi ko, gusto ko pumunta doon ng maaga, para ready ako, para hindi naman ako hassle. Tapos, alam mo, parang, tapos na ako, parang tuloy-tuloy, bumalik na ulit ako sa trabaho ko. Naging tuloy-tuloy na yun. Tapos, sabi ko, pagtingin ko sa oras, bakit sabi ko parang bumagal yata yung oras? Sabi ko parang bumagal yata yung oras. Iniisip ko, iba talaga yung pakiramdam na yung si Lord, yung inaano mo muna kay Lord, ina-open up mo yung puso mo sa Kanya bago mo gawin ang lahat. Sabi ko, ay maaga pa o sige, may time pa ako. So, pang-apat ako na dumating dito. O, diba? Tapos, next 6 is brotherly kindness. Paano naman yung brotherly kindness? Tulad natin, dito. Paano natin mai-apply ng faith natin? Di ba tayo dito? Di ba masaya tayo? Diba? Kasi, hindi na natin pinapasok yung mga outside na natin, na mga ginagawa. Dito lang tayo nakafocus sa atin. Diba? Ang sarap ng pakiramdam na nagsisharing na lang tayo, nagkakantahan. So masaya din si Lord sa atin. Dahil yung paniniwala natin sa Kanya, through worship, through prayers, ay ginagawa natin ditong magkakapatid. So, how about kung isi-share pa natin ito sa mga kaibigan natin sa labas, sa mga sister, sa mga kapatid natin, sa ating literally na kapatid natin na alam natin nawawala pa sila. So tayo yung maging modelo nila to encourage to be faithful to God. So, tulad ko nga, alam mo yung sa amin kasi, we are all Catholics. Nung nag-uusap-usap kami. So, alam mo yung iba na talaga yung feeling mo, yung pag ang faith mo na pala, yung faith mo na is strong. Kasi habang nag-uusap-usap kami, iba na yung sinishare ko sa kanila. Sabi nila, ay, ayan na naman si Pastora. Oo, ayan na naman si Pastora. Nagsishare na naman. Pero sabi ko, sige lang, ganda yan. Pag yan in-apply mo sa sarili, gagaan ang pakiramdam mo. Sabi ko sa kanila. So, alam mo, yung isa kong kapatid is Christian din siya. Pero sabi niya, nag-agree na din siya sa akin kasi sabi niya, oo nga, sabi niya, ako kahit anong busy ko, si Lord pa rin yung inuuna namin ng pamilya. So, ang saya ng pamilya nila. Ako, kahit hindi masaya ang pamilya, okay lang. Kasi,
Alam mo, pero noon, alam mo, ang laman talaga ng dibdib ko po hinanakit. So, one time, minsan, yung mga anak ko, sinasabihan ko rin sila na, just try to pray. Pray and pray, sabi ko. Ano man ang gagawin niyo, una-una sa pray lang talaga tayo. Tapos, one time, tinitest ni Lord yung faith ko. Kasi, yung thesis conduct yung anak ko, graduate na siya. Una niyang conduct nila, I pray na sana makapasa. Pero, sus, bumagsak. Nagre-repeat sila. So, one time, sabi niya, Mama, hindi kami pumasa. O sabi ko naman, sinisi ko pa si Lord. Sabi ko, bakit Lord? Bakit hindi pinasa yung anak ko? Tapos sabi ko, parang sagot ko, ilan ba kayo ang nag-conduct? Sabi, alam mo naman Mama, group yun. Sabi ko, ay, kaya pala hindi binigay ni Lord kasi ikaw lang pinag-pray ko, hindi yung mga kasama mo. Hindi mo kasama mo. O sabi ko, kailan kayo ulit magkakalang? Sabi niya, by before November, last week of November or December. Sabi ko, sige, sabi ko, kaya nyo yan. So nag-conduct na ulit sila noong December 6. Sabi ko. Tapos sabi ko, maka pa nagising na ko yun. Sinama ko na yung mga friends, mga kasamahan niya. Sinama ko na yun. Tapos sabi ko, Lord, tapos sabi ko, sana mo ibigay ko. Bigay niyo na rin yung mga kasama. Alam mo, nag-conduct sila ng 11 ng thesis nila. So, alam mo, 11:30, nag-chat na itong anak. Mama, pumasa na kami! Diba? Tapos sabi niya, hindi ba nga namin natapos explain? Sabi niya, pinirma, okay na daw agad. So, alam mo, sabi ko, yun lang pala ang kailangan, Lord. Kailangan isama ko pala, sabi ko. So, kaya kailangan, hindi lang natin, sarili natin ang ipag-pray natin. Kailangan rin natin ibigay yung panalangin, ibigay rin natin yung share natin, ibigay rin natin sa iba. So, kung nagkukulang man sila, sabi ko sa anak ko, sige, mag-pray ka na rin. Sabi ko, pag-pray mo na rin yung mga kasamahan mo, sabi ko. So, di ba, sabi ko, andoon lang pala, hindi pala pwedeng, kaya pala sabi nila, be specific. Amen. Be specific tayo kay Lord. Amen. Hindi lang yung in the whole, specific talaga siya. So, kung lahat ng ito, ang lahat ng ito ay ating nagagawa, alam mo kung ano ang mayroon tayo? Mayroon na tayong love. Amen. Makawa na natin yung goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness. Alam mo, ano yung nasa puso natin is love. Kahit ano pa ang gawin natin, kahit ano pa ang gawin nila sa atin, ang love to God, yan na yung mangingira sa atin. Dumugin man tayo ng anumang problema, anumang trials, hindrances, obstacles sa buhay natin. Pag once na si God na yung number one sa ating puso, number one na natin pinagkatiwalaan ng ating buhay, alam mo, andoon na yung love natin. So nakikita na natin yung sa isa't isa, yung love na yun. Glory to God. Kapag achieve na natin ang lahat na yun, magiging, ano na tayo kay Lord, di ba? Mga anak na tayo ni Lord. Magiging effective na tayo sa kanila. Maging productive na tayo. Dahil nagawa na natin ang ating obligasyon dito sa mundo. Si Pastora na yung magdagdag sa inyo. Okay naman na. Glory to God. Yeah. Praise the Lord.